Why did you let me kill me? Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kung natagalan po ang aking upload sa ating bagong kwento. Sobrang busy ko lang po. Kaya simulan na natin ang ating kwento. Isang kakaibang ngiti ang pinakawalan ni Wancho. Habang pinapanood ang isang trahedyang kinasangkutan ng mga minero sa isang minahan. Ayon sa video, mula sa isinala niyang bala ng DVD, 13 minero ang nalibing ng buhay at isa lamang ang nakaligtas. Isa-isang iniahon sa gumuhong minahan ang putikan at putol-putol na katawan ng mga biktima. Si Wancho Rivas ay kakaiba sa karaniwan. Mayroon itong malalim na pagkahumaling sa mga bagay na may kinalaman sa kamatayan. Araw-araw itong nagkukulong sa madilim na silid na napapalibutan ng patong-patong na lumang bala ng mga DVD. Naglalaman iyon ng mga kuha mula sa mga aksidente sa totoong buhay. Mga eksena ng krimen, giyera, at iba pang nakakangilong eksena ng mga pagkamatay. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, ay nagdudulot ito ng kasiyahan kay Wancho. Pakiramdam niya ay sumisigla siya at buhay sa pamamagitan ng huling hininga ng mga biktima sa palabas. Isang gabi, isang balita sa telebisyon tungkol sa sunod-sunod na patayan sa kanilang bayan ang napanood ni Wancho. Nanangkit ang mga mata niya sa isiping malapit ang sa kanila ang pinangyayarihan ng mga krimen. Nakaramdam siya ng kaba sa unang pagkakataon. Bagamat maganda ang panahon sa labas at ang lahat ay nanamnam ang sikat ng araw, ay hindi na muli pang lumabas si Wancho sa kanyang silid. Palagi nang gumugulo sa isip niya ang mga napapanood. Ilang araw na siyang nagkukulong sa silid nang magsimula siyang makarinig ng kakaibang mga kaluskos sa labas. Mga mahihinang pag-ungol sa tuwing sumasapit ang gabi. Mayroon din siyang naririnig na para bang naghahasa ng patalim. Kaya naman, pinili niyang magmukmok sa silid, lalo't pakiramdam niya anumang oras ay may papatay sa kanya kapag lumabas siya. Sa mga sandaling iyon, ang kinaroroonan lamang niya ang pinakaligtas na lugar sa kanyang pakiramdam. Bagay na labis na ikinakabahala ng asawa nitong si Divina. Ilang beses na rin siyang kinatok ng babae at pinakiusapang lumabas ng silid. May sakit ka na, Wancho! Kailangan mo nang magamot ng doktor! Ani ni Divina na nag-aalala habang malakas na kinakatok ang pinto ng kanyang kwarto. Hindi pinansin ni Wancho ang asawa. Sa halip ay hinarap nito ang koleksyon niya ng mga DVD. May napansin siyang kakaibang bala. Alam niyang hindi sa kanya iyon dahil kabisado niya ang lahat ng pagmamay-ari niya. Dahil sa kuryosidad, agad niya itong isinalang sa player. Rumihistro sa screen ang isang madilim na lansangan. Maya-maya pa ay may isang tao ang nakita niyang may kinakalagkad na walang buhay na katawan. Naging mabigat ang pakiramdam ni Wancho habang hindi maalis ang tingin sa pinapanood.
Nang lumapit ang figura patungo sa kamera, ay parang isang malakas na alon ang humampas sa kanya. Sunod-sunod na eksena ng iba't ibang uri ng pagpaslang ang kanyang nasaksihan mula sa video. Mga eksena ng pagpatay na naging laman ng mga balita sa telebisyon nitong mga nakaraan lamang. Nagimbal siya sa mga sumunod na nasaksihang nilalaman ng bidyong pinapanood. Pakiramdam niya ay kumabog ng husto ang kanyang dibdib at bumilis bigla ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya makapaniwalang siya ang nakita niyang killer sa screen. Hindi siya maaaring magkamali. Mula sa mga gamit ng lalaki sa video, sa kilos, porma at damit, ay walang duda siya nga ang salarin. Kinakabahang pinatay niya ang video. Naguluhan siya sa kanyang natuklasan. Ngunit nagtataka siya kung paano nakasama sa kanyang mga koleksyon ang mahiwagang bidyong iyon. Halos pigain na niya ang utak para maalala ang mga eksena. Ang bawat pangyayaring nakita niya sa video. Ngunit bakit wala siyang matandaan sa ginawa niyang iyon? Hindi niya maapuhap sa alaala kung kailan siya naging bahagi ng mga krimeng nakita niya. Paano? Bakit ako? Bulong niya sa sarili at muli ay parang narinig niya ang boses ni Divina. May sakit ka na. Kailangan mo magamot. Magdamag na hindi pinatulog si Juancho ng mga natuklasan. Maraming katanungan ang pilit sumisiksik sa kanyang utak. Naisip niyang marahil ay tama si Divina. Baka nga may sakit na siya at kailangan niyang magamot. Kinabukasan ay dumating ang doktor na kilala nila ni Divina at nagsimula sila sa unang session. Nahuhumaling ako sa panonood ng krimen, Dok. At ngayon, hindi pa ako sigurado. Pero parang naisasabuhay ko na ang mga pinanonood ko. Salaysay ni Juancho. Bagamat naging bukas ang kwento niya kay Dr. Alvin, ay hindi siya nito isinuplong sa mga pulis. Ayon kasi sa pag-aanalisa ng doktor, ay isang malalim na kalungkutan at kawalan ng koneksyon sa kanyang sariling buhay ang sanhi ng kanyang kakaibang nararamdaman. Binigyan siya nito ng mga tabletes na maiinom, na ani nito ay pangpakalma. Habang isinasagawa ang session nila ng doktor, ay bumalik sa kanyang balintataw ang eksena ng pagguho ng minahan. Naalala niyang ang pagsabog ng bomba sa minahan ay siya ang dahilan. Nagdulot iyon sa kanya ng hindi mapaliwanag na depresyon. Ang paulit-ulit na sumbat ng budhi ang ugat ng lahat ng kanyang kakaibang sakit. Isang uri ng karamdaman na iiba dahil naging baliktad ang naging epekto ng mga pangyayaring iyon sa kanya. Tila ikinaliligayan niyang labis na nakaligtas siya. Subalit parang nalulubos lang ang saya niya kapag natitiyak niyang patay na nga ang iba. Pakiramdam niya ay doon lang niya nararamdamang buhay nga siya at totoong nakaligtas. Ang pakikipagkita sa doktor ay tila lalong nagpapalala ng kalagayan ni Juancho.
Ang mga DVD na itinago ni Divina ay pilit niyang hinahanap upang muling panoorin. Para siyang isang adik na biglang nawala ng supply. Kaya lalong naglaway at naghanap, nanginginig at nagwawala sa tuwing may isip ang mga paboritong palabas. Isang gabi ay isang imbitasyon ang natanggap niya sa pamamagitan ng email. Isang mensahe na nag-iimbita sa kanya para lumahok sa isang palabas na magtatampok ng isang kakaibang mga nakaririmarim na eksena ng pagpaslang. Tinanggap ni Juancho ang imbitasyon. Sa pagkakataong iyon, ay tila nasabik siyang maging bahagi ng isang palabas na siya mismo ang bida at hindi simpleng manonood lamang. Pagkatapos niyang tanggapin ang alok, ay inutusan siya na magpadala ng mensahe na magpunta sa isang lihim na lokasyon. Sa itinakdang araw at petsa ay dumating si Juancho sa lugar. Isa ay yung abandonadong bodega sa labas ng bayan. Pagpasok niya ay sinalubong agad siya ng masangsang na amoy na tila mga nabubulok na laman. Ang amoy ng hangin at alikabok sa loob ng naturang gusali ay parang nakasasakal. Nakakailang hakbang na siya nang maagaw ang kanyang pansin ng liwanag sa isang kandila. Nakapatong sa ibabaw ng isang maliit na lamesa na gawa sa kahoy. Ang mapusyaw nitong liwanag ay nakadagdag ng nakakakilabot na aura sa kabuuan ng nanlilimahid na malawak na espasyong kinaroroonan niya. Ang munting sinag nitong tumatanglaw sa may kadilimang bahaging iyon ng abandonadong bodega ay naghuhulma ng mga nakakatakot na anino ng mga mukha. Ang silid ay tahimik, ngunit tila ba may paminsan-minsang pulong ng pamilyar na boses siyang naririnig. Ganoon na lamang ang paghihilakbot ni Juancho nang bumulaga sa kanya ang isang nakakatakot na figura. Nakasuot ito ng abitong itim at maskarang kulubot na parang sunog na mukha. Nakapaninindig ng balahibo ang boses na nagmumula sa mahiwagang figurang iyon. Nang magsalita ito at ipakilala ang sarili bilang maestro. Ito umano ang producer ng kanilang isa sa gawang pelikula, maya-maya lamang. Nagulat pa siya nang biglang pumailan lang ang isang makapanindig balahibo at sardistikong musika ng orkestra. Tila isang hudyat na magsisimula na ang pagsasadula ng mga eksenang nais ng producer. Ang mga kalahok ay may kanya-kanyang papel na gagampanan. Hindi malaman ni Juancho kung ano ang dapat maramdaman nang mapunta sa kanya ang papel bilang isang berdugo. Saglit na pinagmasdan ni Juancho ang mga armas na gagamitin niya sa kanyang papel. Maya-maya pa ay nagsimula na siya sa kanyang natatanging pagganap. Inumpisahan na niyang hanapin ang iba pang mga tauhan sa pelikula na gumaganap bilang kanyang magiging biktima upang ibigay dito ang nararapat na kamatayan. Magtago na kayo! Malakas ang naging halakhak ni Juancho habang ikinakasa ang baril na ibinigay sa kanya ni Maestro. Sadyang hindi niya umaunawaan ang saya ng mga sandaling iyon.
Ganoon pala ang pakiramdam ng maging mamamatay tao. Kahit alam niyang hindi naman ito totoo at palabas lamang. Isang pagpatay ng kanyang matatandaan. Hindi tulad ng nasa bidyong napapanood niya. Pakiramdam kasi niya ay hindi naman talaga siya iyon. Dahil wala siyang matandaan sa mga pangyayari nakita niya sa video. Sa bawat pagdaan ng oras, ay nagsimula ng gumuho ang katinuan ni Juancho. Unti-unti na siyang nilamon ng pagnanais na magampanan ng buong husay ang kanyang papel sa pelikulang kanyang ginagawa. Pakiramdam niya ay dahan-dahan siyang sinasakop ng damdamin ng isang tunay na berdugo. Tila bigla siyang nasabik na magiging makatotohanan ang gagawin niyang pagganap. Gagawin niyang makatotohanan ang lahat. Habang nilalagom na siya ng madilim niyang plano, ay kung ano-ano na ang nakikita niya sa paligid. Tila tuluyan na siyang pinanawan ng katinuan ng isip habang ginagalugad ang bawat sulok ng bodega. Sa isip ay para niyang nakikita ang figura ng mga taong nakangisi. Bumubuka ang mga bibig at iisa ang sinasabi. Patayin mo sila. Patayin mo sila. Patayin mo sila. Umangaw ang unang putok. Nang mapansin niya ang isang aninong sumisilip sa isang bahagi ng gusali. Huwag! Juancho! Sambit nito bago bumagsak. Napangisi si Juancho. Nang dumaloy sa sahig ang dugo mula sa katawan ng kanyang unang biktima. Nasisihang nilapitan niya ito. Subalit, ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Juancho nang mapagtanto ang isang katotohanan. Hindi niya akalain na ang bumulwak na dugo mula sa kanyang biktima ay totoo. Hindi siya makapaniwala na ang eksena ay totohanan na. At ang biktima niya ay hindi isang aktor. Bigla ang salakay ng kaba at pagkatuliro sa kanya. Hindi niya ito inaasahan. Magaling. Mahusay kang gumanap, Juancho. Malaking pera ang kikitain natin dito. Humalakhak ng malakas ang maestro. Tuwang-tuwa ito sa pagdurusang unti-unting lumalamon sa buong pagkatao ni Juancho. Nasisiyahan ito sa nakikitang pagkatuliro ng lalaki. Mistula ito ngayong kawawang puting na nagnanais takasan ang nakaririmarim na eksenang iyon. Ngunit tiniyak ni maestro na hindi makakalabas si Juancho hanggat hindi tapos ang palabas. Kailangan pa niya ng mahusay na gaganap bilang berdugo. At walang ibang makakagawa nito kundi si Juancho. Sinabi ni maestro ang mga kataga na dapat ni Juanchong marinig upang muli itong magtiwala at ituloy ang mahusay na pagganap. Nang umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena ng mga sasakyan ng pulis at malakas na sigawan sa labas, ay agad inihanda ni Juancho ang sarili upang lumaban. Ganoon ang nakikita niyang ginagawa ng mga bidang kriminal kapag nasusukol ng mga otoridad. Subalit, napagtanto niyang ang lahat ay hindi bahagi ng palabas. Nang utusan ni maestro
ang kanyang mga alipores na kumalat at harapin ang mga dumating na kalaban. Nakadama ng ligalig si Wancho, kaya't ipinasya niya na maghanap na lang ng mapagtataguan. Habang tila isang naliligaw na kaluluwa sa madilim na bodegang iyon, ay napadpad siya sa isang silid na puno ng mga monitor. Nasilaw siya nang biglang bumaha ng liwanag sa loob ng silid na iyon. Ngunit nagimbal siya nang tuluyang tumambad sa kanya ang mga kuha mula sa iba't ibang bahagi ng bodega. Parang nais niyang masuka nang makita niya sa monitor ang mga katawang walang buhay na biktima ng serial killer sa unang bidyong napanood niya sa balita. Killer na inaakala niyang siya. Ang iba sa mga bangkay ay nabubulok na. Ang iba ay pira-pirasong magkakahiwa-hiwalay na nakalatag sa sahig. Naagaw ang pansin niya sa isang biktima na binaril niya kanina. Parang gusto niyang mapangapusan ng hininga nang makilala ito. Hindi siya maaaring magkamali. Ito'y walang iba kundi ang kanyang ama. Itay? Itay? Itay! Hindik niyang sambit na sinundan ng malakas ng hagulhol. Kuyom ang mga palad at hinanap niya ang control room. Nais niyang itigil ang live broadcast at iligtas ang natitirang mga biktima. Ngunit pagpasok niya ng silid ay naroroon na si Maestro. Sinugod ito ni Wancho at naging marahas ang kanilang labanan. Nayanig ang buong silid sa tindi ng kanilang paghaharap. Hanggang sa mahablot ni Wancho ang maskara ng kalaban. Ikaw? Nang gagalaitin niyang turan. Nang ngumisip pa ito sa kanya, ay walang awa na pinaputukan niya ito ng naapuhap na baril. Napaslang niya si Maestro. Ipinasya niyang tumakas bago pa siya mahuli ng mga pulis. Umuwi siya ng puno ng sama ng loob. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Wala siyang sakit. Wala siyang depresyon. Ang lahat ay bunga lamang ng kataksilan at matagal na pagmamanipula sa kanya. Divina! Halos mawasak ang pinto nang buksan niya ito. Mabilis namang tumayo si Divina nang makita ang galit na mukha ni Wancho. Natawa pa ito nang hindi pumutok ang baril na itinutok niya sa mukha nito. Walang iya ka, Divina. Bakit mo to ginawa sa akin? Hayop ka. Dahil ayoko na sa'yo. Naging matalas na tila tigre ang mga mata ni Divina habang nagsasalita. Gusto kong gantihan ka sa lahat. Wala kang kwenta. Kaya mo ako pinagpalit sa peking doktor mo? At plinano na iparana sa akin ng maging mamamatay tao? Tumawa muli nang malakas ang babae. Umamin ka, Divina. Ako ba talagang pumapatay? Isang nakakasuklam na ngiti ang sagot ng babae. Nilapitan ni Divina ang asawa at marahang hinaplos ang mukha. Halos pabulong ang kanyang tinig habang inamin kay Wancho ang katotohanan. Hindi ikaw, pero planado ko ang lahat, Wancho.
mula sa mga damit mong ipinapasuot ko kay Alvin. Ang mga gamot mo na unti-unting lumalason sa sira mong utak. At lalo akong naging masaya dahil alam mo bang malaki ang kinita ng mga bidyong ito na tinangkilik ng mga taong tulad mo. Sabi nito. Papatayin na kita ngayon, Wancho! Sa wakas ay matutupad na ang pangarap ko ang makitang dugo mong dudungi sa kamay ko! Mabilis at madiin nitong itinarak sa dibdib nang nabiglang si Wancho ang hawak nitong patalim. Bumagsak sa lupa ang katawan ni Wancho. Sa nanlalabo nitong paningin ay nasaksahan nito ang tila ba pag-iiba ng itsura ng mukha ng asawa. Hindi nito alam kung dala pa iyon ng halusinasyon dulot ng mga gamot na ipinapainom sa kanya ng peking doktor na si Alvin. Subalit kitang-kita nito ang unti-unting pagbabago ng anyo ng asawa. Nagkulay dugo ang pula nitong mga mata at naging mabalasik. Nakita niyang tila lumaki rin ang bibig nito nang humalakhak itong pinagmamasdan ang kanyang paghihirap. Lalong nasindak si Wancho nang makita nito ang anino ni Divina na may sungay sa dingding. Habang unti-unti itong nanghihina, ay naramdaman pa nito ang marahas na pagdukot ni Divina sa kanyang puso. Kita pa nito ng dilaan ng asawa ang tumitibok pa nitong puso bago tuluyang nalagutan ng hininga. Samantala, kakaibang halakhak naman ang pinakawala ni Divina na pumuno sa buong bahay. Nagawa nitong isanla ang kaluluwa sa hari ng kadiliman upang maisakatuparan lamang ang kanyang paghihiganti. Muli itong naupo sa sofa at nagsalang ng isang video. Maligayang kaarawan, Itay. Nakaganti na tayo. Turan niya. Tumutulo ang luhang pinapanood niya ang kuhang eksena ng pag-ahon ng isang bangkay sa sumabog na minahan. Ang bangkay ng kanyang amang si Antonio. Nang matapos ang eksenang iyon, ay matiim ang mukhang pinatay niya ang telebisyon at ang player. Ngayon na ibigay na sa kanya ang inaasam na paghihiganti niya, ay panahon na para harapin ang katotohanan. Tiniyak muna niyang walang anumang palatandaan na magdadawit sa kanya sa pagkamatay ng asawang si Wancho. Saka siya nag-iwan ng mga ebidensyang magtuturo sa asawa na ito ang serial killer. Pagkatapos, ay mabilis na lumabas ng bahay si Divina upang gampanan ang parte ng kasunduan niya sa Panginoon ng Kadiliman. Ang maghanap ng biktima at patuloy na pumaslang upang maghatid ng mga kaluluwa sa karian nito sa impyerno. Wakas. Isang katang-isip ang ating kwento na isinulat ni Miss Ivy Joy Salas. Thank you so much sa maganda mong kwento. Sana po nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. At para masubaybayan ang aking mga kwento, mag-subscribe na po kayo sa aking channel at pinutin ang bell o notification para po ma-notify po kayo sa mga bago kong upload na video. Sa nais po magbahagi ng kanilang mga kwento, mag-send lamang po sa aking Gmail account. Ilalagay ko na lamang po sa description box.
God bless everyone and always keep safe. Mwah!